Proceed to another example. Situation 6. For the beam shown in the figure, the cross-section's moment of inertia and neutral axis are already determined. Find the shear stress at the point 30 millimeters above the bottom of the beam at section C. Section C daw dito. Tapos, find the maximum shear stress at section C. And then find the maximum shear stress in the B. So, bali sa problem na to, puro lang shear stress yung tinatanong. So, drawing lang muna natin yung shear diagram. Una, computein lang natin yung reactions. Diretsuhin ko na, yung pag-compute ng reaction, moment ka lang sa A. Moment ka sa A. So, 14 times 1.5. Tapos, ito, reaction dito, reaction dyan times, total nito is 1.5 plus 3, 4.5. So that's 4.667. In fraction, that's 14 over 3. Para lang sakto. 14 over 3 kilonewton. So sa kabila, summation of forces na lang. So 14 minus answer, 28 over 3. So pag drawing natin yung shear diagram, very simple lang yung shear diagram nito. Aakyat, 28 over 3. Tapos bababa, 14 over 3. Ayan. Tapos magsi-zero. So, ganyan lang. Okay? Tapos tinatanong tayo yung sa section C. So, dito tayo sa section C mag-a-analyze. Yan, dyan. So, sa section C, kunyari, ito na lang yung diagram for section C. No, take note, ang maximum, ang shear stress, shear force natin doon is 14 over 3 kilonewton. Ito. 14 over 3 kilonewton siya. Okay? Tapos, ano sabi? What is the shear stress at the point 30 mm above the bottom? So, bali 30 mm above the bottom. So, 50 yan eh. So, somewhere dito yon. Ano daw yung shear stress dyan? Okay, so, ano lang yan, di ba? VQ over IB. So, this is for number 1. Shear stress is VQ over IB. Meron na tayong V, itong 14 over 3. Yung Q na lang. So, again, yung Q ay moment area nung above or below nung fiber in question with respect to the neutral axis. So, bali, yung bottom na lang or yung below na lang yung pipiliin ko kasi mas simple compared sa top. So, ang kailangan natin makompute is yung area niyan tapos yung moment arm niya from the neutral axis. Yung moment arm ng centroid from the neutral axis. Yan. Okay, and that is basically 62.5 kasi 62.5 yung total minus itong length na to which is half lang ng 30, no? Or 15. And that gives us 47.5. Ayan. So, yan yung moment arm natin. Tapos yung I given naman, yung B, di ba sabi ko kanina, yung B is yung width nung fiber, ito, which is 100. Yan kasi yung fiber in question eh. 30 mm above the bottom of the section. No? So, pasok natin lahat. We will have here 14 over 3,000 para maging Newton. Tapos yung Q natin is yung moment area nitong nasa ilalim nito. So, which is 30 by 100. Tapos, ang moment arm is 47.5. VQ over I, given naman yung I, so 19.3 times 10 to the 6. Tapos yung B natin is 100. Ayan. So that is our shear stress. So that gives us 0.345, no? 0.345 megapascals. So that's letter D for number 1.
Next, number 2, find the maximum shear stress at section C. Ano naman yung maximum shear stress? So dito kasi, itong fiber na to, hindi yan yung maximum shear stress. Ang sabi ko nga, yung maximum shear stress dyan is nandun sa neutral axis kapag puro rectangular lang yung mga section. No? So, nandyan. So, dito natin hahanapin yun. No? So, this time, sa number 2, actually, ang magbabago lang dun sa number 2, guys, hindi naman magbabago tong V eh. Kasi dun sa section C pa rin yung pinag-uusapan natin. So yung V natin still 14/3. Ang magbabago lang dyan, itong Q. No, yun lang yung magbabago dyan. So just to take another figure for number 2. Yan. So yung V natin dito, ano pa rin? 14/3 kilonewton. So yun nga lang, yung fiber na natin na i-consider, ito na. Kung nasaan na yung neutral axis. So magbabago lang yung Q. So ngayon, again, may choice ka, moment area above or below that particular axis or that particular section fiber, no? So mas madali ata yung above naman this time. Kasi ba nag-below tayo, hahatiin pa natin sa dalawa to eh, di ba? So above naman. So sa above, ang height nito is mula kasi sa ilalim 50, tas total niya, bali total niya 150. So ibabawas na natin tong 62.5 sa 150. So that is 87.5. So 87.5 yung height nito. So therefore, yung statical moment of area niya is 87.5 yung height, yung base is 50, tapos yung location ng centroid niya from the neutral axis would be simply half lang nito. Ganyan, no? So actually, yan lang yung magbabago. So therefore, yung maximum shear stress sa C would be V Q, ito, pinagsama ko lang yung dalawang 87.5 over I times B na, take note, yung B natin dito, ito lang ha, yung width ng fiber. So this time, yung B natin is 50. Yun pa pala yung isang magbabago. So the maximum shear stress at section C would be okay, 0.926. So mas malaki siya. Kasi nga, yung kanina, nasa section C tayo, pero yung fiber na gusto niya, yun nandito lang sa baba. So, mas smaller yon yung shear stress doon. Mas malaki pa rin talaga dito sa neutral axis. Okay? So, that's letter D. Okay, tapos huwag kayong malilito ah. Sir, sabi niya maximum shear. Hindi ba dapat yung mas malaking shear force? No, kasi ang pinag-uusapan natin, section C. Yun, ito mismo, specific. Kaya kung ano yung shear force dyan, yun yung gagamitin. Which is apparently ito. Okay? Sa number 3, find the maximum shear stress in the beam. So, ito na yun. Ano na yung maximum shear stress sa buong beam? So, para masagot yan, hanapin muna natin, nasaan ba muna yung maximum shear? Ito na. So, ibig sabihin, itong buong to will undergo the maximum shear, yung segment na yan. So, ito yung gagamitin. So, dito naman tayo sa segment na to mag-a-analyze. So, kahit saan dyan, parehas lang naman yung shear. Parehas lang naman eh. Kahit saan dyan, dyan natin matatagpuan yung maximum shear stress. Tawagin ko na lang na section E. Okay, so once again, sa section E, ayan. Para malocate natin yung, so sa section E nga pala guys, yung shear force natin is equal na doon sa maximum na 28/3 kilonewtons.
So, tapos, dun sa section mismo, ganito pa rin ang itsura ng nung cross-section nun. Once again, dito pa rin natin hahanapin yung maximum shear stress. Okay? So, again, ito pa rin yung gagamitin natin na statical moment of area. So, therefore, yung maximum shear stress ng buong beam will be equal to V, Q. Yung Q natin, same lang kanina, ito. Over I. Tapos yung B natin, 50 pa din. So therefore, yung maximum shear stress ng buong beam is equal to, gagawin na natin itong 28. So 1.851 megapascals. Okay, and our answer for number 3 would be letter B.